Kamusta pong muli mga tambay? Nagbabalik pong muli para po magkomento sa inyo. Si Kamano po dito po sa Tambayang Makabayan. Komento po na inyong lingkod. Ito po mga tambay, nakakatuwa lang po mga tambay. Sa kabila po ng pasabog po, di po ba? Komentuhan natin. Pasabog po sa kamera para po idawit. Idawit po ang Senador Bato at ang Senador Go dito po sa issue ng sinasabing War on Drugs o EJK at yung sa Pogo. Pero bigla pong nabago ang ihip ng hangin mga tambay. Imbis na ang magulantang si Senator Go at si Senator Bato ang magulantang. Sino po ang nagulantang? Ang nagulantang po ay ang mga kapulisan. Ang mga kapulisan po ang nagulantang sa pahayag po ng isa pong pulis din na si Kernel. Si Kernel mga tambay. Pakinggan po natin si Kernel na ano ba pangalan nito? Pulido po ba mga tambay? Pakinggan natin kung paano po sila nagulantang. Nakakatuwa. Sila ngayon ang nahaharap sa sinasabing kahihiyan sa pinahayag po ni Kernel mga katambay. Pakinggan po natin. Po tayo dahil maraming pulis na seryoso at tatapat sa kanilang tungkulin, maraming nagbuwis ng buhay at nakakalungkot na yung buong organisasyon ang ika nga ay binigyan niya ng ganitong label. Ikinagulat ng pamunuan ng pambansang pulisya ang naging pahayag ni Lieutenant Colonel Jovi Espinido sa Quadruple Committee hearing kahapon sa Kamara na ang Philippine National Police ang pinakamalaking crime group sa bansa. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, nakalulungkot na inihalin tulad pa ng isang aktibong pulis ang organisasyon sa grupo ng kriminal. Seryoso ang naging aligasyon at unfair ito sa mga matitinong pulis, maging sa mga nagbubuwis ng buhay sa paggawa ng maayos na trabaho. Gayunman, dapat na ituring ng mga pulis na hamon ang mga naging pahayag ni Espinido upang mas paghusayin pa ang kanilang mga trabaho. Nalulungkot tayo dahil maraming pulis na seryoso at tatapat sa kanilang tungkulin, maraming nagbuwis ng buhay at nakakalungkot na yung buong organisasyon ang ika nga ay binigyan niya ng ganitong label. Ikinagulat ng pamunuan ng pambansang pulisya ang naging pahayag ni Lieutenant Colonel Jovi Espinido sa Quadruple Committee hearing kahapon sa Kamara na ang Philippine National Police ang pinakamalaking crime group sa bansa. Ayon kay Pinakamalaking crime group. Matindi. Tingnan nyo, mga tambay, yung ginagawa nilang investigasyon sa Kongreso na para ma-involve ang Senador Bato at ang Senador Go sa issue po para isangkot dito sa EJK o War on Drugs. Sino po ang nalintikan? Ang PNP. Ang organisasyon ng PNP mga tambay. Ang ating PNP. Ang pinakamalaki, crime group. Biruin mo 'yon, crime group. Sinabi po ni Espinido na sabihin mo 'yon mga katambay na isang kernel. Matindi. Gaano karami ang kapulisan natin mga tambay? Hindi bababa sa 200,000 yan. Pataas ang ating kapulisan sa buong Pilipinas para sabihin mo na pinakamataas na crime organization ang PNP. Ito, di mo ba? Pero lagyan natin ng logic mga tambay. Hindi naman po ito hindi naman po ito para lang sa lahat ng kapulisan. Ang sinasabi po rito ni Kernel yung mga matataas ang katungkulan. Kasi siya naranasan niya yun. Naranasan niya po kung paano siya gipitin. Di ba? Kasi nga, di ba, nagka-problema siya. Nung napalitan ng bagong Pilipinas, na-relieve siya, di ba? Wala siya sa serbisyo ngayon. Marami pa siyang maimbestigasyon. Di ba? Dahil doon sa sinasabing war on drugs. Di mo ba? Kaya, siya mismo nakaranas kung paano po ang sinasabi na itong organisasyon ng PNP. Di ba, yung naranasan ni Espinido? Di ba? Ni Kernel. Dahil siya mismo nakaranas kung paano siya gipitin ng mga matataas sa kanya, mga general. Kaya nakita niya yung pinaka-sinasabing, hindi magandang ginagawa ng kapulisan. Kaya hindi malayo rin na danasin po yan ng Pastor Gibuloy. Dahil nakita niyo po ang mga kapulisan doon kung paano magtrabaho ngayon. Dahil naranasan din po ng dating ng pulis na hindi pa naman to retired, di ba? Nakapending pa ito.
Si Espinido, di ba? Nakakalungkot lang po mga katambay. Ay, nako. Bagong Pilipinas. Kasi nung panahon ni dating Pangulong Duterte, hindi po ganyan ang mga kapulisan. Di ba? Naiaangat na po. Nababawasan na po yung sinasabing tiwala na nawala sa kanila. Nababawasan na. Unti-unti na po nagtitiwala ang mga taong bayan sa kapulisan. Nung panahon po ni dating Pangulong Duterte. Ngayon, mas lumala pa mga tambay. Lumala. At mismo, naranasan ng isang Colonel Espinido. Di ba? Naranasan niya mismo kung paano po ang nangyari sa kanya. Kaya, nakakahiya po mga tambay. Nakakahiya. Hinihiring mo si Colonel naging witness sa kaso o sa sinasabing moro-morong hearing sa Kamara para kila si Senator Bato. Ito si Espinido pa ang kinuha mong parang witness. Pero ang nalintikan, ang gobyerno po ng Pangulong Marcos, lalo ang PNP chief. Dahil sila po ang may hawak po ngayon sa pamamahala po ng PNP chief na si General Marbil. Tapos ngayon, ano ngayon ang sasabihin ng taong bayan? Dahil mismong Colonel Espinido ang nagsabi na talagang ang kapulisan natin ngayon, sila pa ang kauna-unahan sa mga sinasabing problema ng bansa, lalo sa sinasabing yung mga malaking gumagawa ng krimen. Di ba? Kung ano pa man. Marami involved yan, hindi lang krimen. Lahat ng klase nagagawa ng kapulisan dahil una-una sila yung mga may armas. Di ba? Komento ni Kamanong. Lalo siyempre, droga. Laganap ang droga ngayon sa ating bansa, mga tambay. Kaya, ano kaya ang mangyayari ngayon, mga tambay? Hinugot po nila yan eh. Ang kapulisan, hinugot po nila yan para maging star witness. Ito po si Colonel Espinido. Diba? Para maging witness para involve na yung war on drugs saka yung Pogo kasama si Senator Bongo na magtutugma para idikit sila kay dating Pangulong Duterte na sila'y sama-sama para nga naman pagka pinapasok ng ICC kasama na rin sila sa magkakaproblema. Sama-sama na. Diba? Pero akala ng kapulisan ang magkakaproblema lang po sa taong bayan, ang Senator Bongo, ang Senator Bato, at ang dating Pangulong Duterte, hindi po pala. Pati sila ngayon, bagsak. Bagsak na ang kredibilidad nila, ang kapulisan, dahil sa mga kapalpakan di umanong ginagawa nila. Lalo pang nahayag ngayon, ang kanilang, sinasabing napaarungis at sinasabi na rin rotten na konstitusyon. Dahil sabihan mo ang konstitusyon ng kapulisan na mga masamang gawain. Napakarami sa kapulisan. Di ba? Suntok po sa kanila yan. Suntok po sa kapulisan niya, mga tambay. Dahil nakikita naman po ng mga Pilipino ang mga ginagawa ng kapulisan natin ngayon. Di ba? Iba ang pinoproteksyonan ng mga kapulisan natin ngayon. Sa tingin po ng ating mga kababayan, komento ni Kamanong, mas pinoproteksyonan po. Alam nyo na po ibig sabihin natin, baka yung mayayaman, yung mga may power, at yung sinasabing napapakinabangan di umano. Di ba? Pero pagdating sa normal na tao, baka magkaproblema tayo, mahirap na. Di ba? Nakakalungkot. Ngayon, sa nakikita ni Kamano, magkakaproblema po ito ngayon. Magkakaproblema po ito lalo. Imbis na siya star witness to si Colonel Espinido, ay lalong magkakaproblema dahil binangga niya. Mahirap po, kasi sa nakikita natin, matikas po at sinasabing may sarili pong rules. Hindi nga po sumusunod sa rules Vice President na nga talagang kinalaban Ikaw pa, Colonel Espinido, pagsabihan mo ang hanay na kapulisan sa pamumuno ni Chief General Marbil, lalo ka magkakaproblema ngayon. Baka lalong ikaw matanggal na sa serbisyo sa ginawa mong yan, na pinahiya mo ang konstitusyon, na ang nanunungkulan ngayon si Chief PNP General Marbil. Naku po. Naku, delikado ka ngayon. Baka lalo ka mawala ng sa panahon ngayon ni General Marbil,
baka lalo ka mahirapan at mawala ka pa ng pensyon sa ginawa mong yan. Na talagang sinira mo ang napakalinis na konstitusyon ng PNP sa panahon natin ngayon. Ayon po sa ayon po sa kanila. Hindi po ayon sa mga Pilipino. Sa kanila lang. Nakakalungkot. Kaya lalo pong nalalagay sa hot seat si Colonel Espinido sa mga sitwasyon na ito. Sa kanyang mga pinasabog, ang tinamaan po ng pinakamalaking impact na pasabog ni Colonel Espinido ay ang PNP, mga katambay. Ano po sa tingin nyo? Di ba? It's amazing. Kumuha ka ng testigo, pero ang balik sa iyo. Yun lang yun, balik sa gobyerno. Hindi balik dun sa binababagsak mo yung kanilang kredibilidad. Lalo na mga Duterte, Senador Go, Senador Bato. Pero ngayon, ang bumabagsak, yung PNP chief, yung organisasyon nila, ang bumabagsak na appointed o appointee ng Pangulong Marcos at kasama ang DILG Secretary. Nakakalungkot. Muli po si Katambay Manong, ganun po talaga. May karma po kasi. Hindi po talaga nawawala ang karma. Hindi po ba mga katambay? Maraming salamat po sa mga nakagusto po ng ating maliit na channel, Tambayang Makabayan. Komento po na inyong lingkod. Maraming salamat po sa mga magko-comment, like, and share, and subscribe. Thank you po. Ingatan nawa. Sa muli. Paalam. Bye-bye.